gaano ba katalas yung pagbabantay natin o yung kamalayan natin sa mga nagliliyab na palaso ng kaaway o yung mga flaming arrows of the devil sa buhay natin. No maminsan, adangay dagiti time nga hantay yung hindi natin maiwasan, hindi natin na mapasakbayan ngay ngay matamaan tayo kadagiti nga flaming arrows. Amen. Ngam iti nga gundaway kahit kung makipag sarita kada kayo. Iti kunana the call to vigilance against danger. Amen. So kahit kuman nga kadagiti da Bibliana makipagbasa kayo kanyak ditoy 1 Peter chapter 5 verse 8 hanggang 9a. Kunana ditoy English. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. So, verse 9a, resist him, standing firm in the faith. Praise God, hallelujah. Lord, adtoy o Dios nga naibasa dagiti sasaom ket adangan ng income ng gan o Dios. Lord, pagyamanan mi Apo Dios dagiti nga sasaom ket dawata kadi Apo ti Santo Espiritum nga isu Apo iti mangilawlawag ket iti kayat mo nga sawen Apo iti dagiti nga mensahe Apo Dios iti biag mi o God. Tapno iti kasta o Dios adda nga mabalin mi kadi Apo Dios nga ma-resist o Dios dagiti aramid wenno dagiti flaming arrows o God dagiti iti kabusor o Dios. Lord, we are all prone Apo Dios iti the flaming arrows of the enemies, Panginoon. But Lord, we believe that hindi mo kami pababayaan, O Diyos, at hindi mo kami iiwanan. Because it is your word, it is your promise, O God, that you will never leave nor forsake us, O God, that you will hold our hands with your victorious right hand, Panginoon. Kaya Lord, ganon din, Panginoon, na sa aking pagtayo, O Diyos, sa harapan ng iyong mga anak sa oras na ito. Lord, ako po'y humihingi sa inyo ng double portion of anointing, Panginoon, that Lord, I would be able to speak, I would be able to deliver your word according to your will, O God, sa oras na ito, Panginoon. At Lord, buksan mo ang aming mga puso, buksan mo ang aming mga pandinig upang marinig namin, Panginoon, ang iyong mensahe na nais na ipabatid sa amin sa araw na ito, O Diyos. Lord, maraming salamat. We give you all the glory, O God. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Amen. Okay, so, ijay 2 Timothy, chapter 3, verse 1 to 5, kunana ditoy, nga, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, sawail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Verse 3, sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kayamanan. Sabi niya dito, ano pa? Maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. So, sabi dito na iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. And doon sa 1 Timothy, kunana ijay, verse 4, 1 to 2 nga, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Okay? Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruang ito ay pinalalaganap ng mga taong sinungaling at mga manhid na budhi. And dito sa 1 John 4:1, sabi niya, mga minamahal,
Huwag kayong maniwala agad sa mga taong nagsasabing mula sa Espiritu ng Diyos ang ipinapahayag nila. Sa halip, subukin muna ninyo kung nagmula nga sa Espiritu ang ipinapahayag nila, sapagkat marami ng bulaang propeta na naglipa na sa mundo. Kaya dito natin makita that Satan disguises himself as an angel of light. Amen? Kaya kailangan na we must spiritually prepared and actively resist the devils, yung mga effort ng kaaway, kasi ang kaaway natin is yung kayat na ket dadaulon na di pa nagserbi tay kini Apo Dios. Kayat na ngay ket ma-weaken yung pananampalataya natin sa kanya. Okay? Kaya ngayon mga kapatid, I just want to speak with you the call to vigilance against danger. Na kunana iji Ilocano ket agtarbeng kayo, agsalukad kayo, tati diablo akabusuryo kas lalyon. Amen. Ang umarngar-ngar nga magmagna itisibay tayo. Although saan tayo nga makita, but we expect that the devil is nasa kapaligiran lang natin. Nga niya ko na agsapsapol iti alon unen na. Iso nga no, maminsan hantay nga mapaspasad anya di Ilocano ti mapasadaan na hindi mapasadaan yung mapakpakadaan ket adangay jit time ngay nga matamaan tayo kadag jay flaming arrows iti kabusor. Amen. Di Ilocano ko na sabali ko na ngamin di Ilocano nga maging handa kayo at mapagbantay ko na magbantay. Ngamin di Ilocano ko na agparbeng kayo, agsalukag kayo ko na ijay. Ngam dito sa ating talata na binasa sa umagang ito ni Apostol Pedro ay he gave 3 commands to the believers. Okay? So binigyan tayo ni Peter ng 3 commands na kailangan nating gawin bilang isang mananampalataya, because this world, katulad ng binasa natin kanina doon sa 2 Timothy, na ang dami nang nangyayari dito sa ibabaw ng mundo. Amen? Na magpapababa sa ating pananampalataya, magpapahina sa ating pananampalataya. Kaya't ang sabi ni Apostol Pedro, be watchful. Okay? Na maging mapaghanda, maging alerto sana tayo, maging vigilant sana tayo sa mga yung mga flaming arrows na pinapakawalan ng kaaway. Okay? So bilang isang mananampalataya, kailangan natin na maging handa o maging mapagbantay sa mga panganib sa ating mga kapaligiran. Tulad ng isang amoy gwardiya, di ba gwardiya ngay ket hindi siya pwedeng matulog na naka-duty siya. Kasi kapag matutulog siya, ay makakapasok yung mga magnanakaw. So, tayo bilang isang mga mananampalataya, we are not allowed to sleep, okay? Habang tayo ay nakikibaka. Amen? So, because we are prone to the flaming arrows of the devil. Ikaw at ako, saan man tayo magpunta, we are prone to the flaming arrows of the devil. And ang Biblia, tinuturo niya sa atin, mga Kristiyano, mga nagsasabing anak ng Diyos, o mga tayo bilang body of Christ, ay tinuturo ng Biblia sa atin that we are engaged in a spiritual battle against the real enemy. Sino ba yung real enemy natin? Yeah, he is the devil. Amen? And the flaming arrows are, ito yung sinabi ko kanina, they are always pointing at us. Palaging nakaturo sa atin yung point ng arrow. Okay? Kaya kailangan natin na, kaya si Peter, nire-remind niya sa atin na to be watchful always. Amen? Na because the devil, alam mo yung
yung devil ay talagang gustong-gusto niya na ibato sa atin yung mga bagay na nakikita niya na magpapahina sa atin. Di ba? Katulad ng yung fear, tulad ng yung doubt, yung guilt, yung anger, yung lust, ano pa yung rebellion, yung mga ano pa yung confusion, yung deception, ano pa? Pangalanan mo na lahat ng kasamaan dito sa ibabaw ng mundo. Yung revenge, hatred, amen? Yung disappointment, yung discouragement, yung mga negatibong kaisipan. Diba? Kung minsan, pagbangon pa lang natin sa umaga, ay andyan na yung kaaway. Mulmulaan na, hindi panunot tayo kadagiti negatibo nga panpanunot. Alam niyo po mga kapatid, sa mga mag-aaral ng self-defense o yung martial arts, ay tinuturuan sila ng mga taktika ng pagiging mapagbantay at magkaroon ng awareness sa kanilang mga kapaligiran. And some of the things that you learn in self-defense in martial arts are how to avoid confrontation. Kasi ang isang martial artist, hindi tinuturo sa kanila yung nalaing makilaban, maki-confront o makisumbat kadagiti no adalang basit nga basit lang nga handa nga nagustuhan ket makisumbat dan nga dagos. Kasi ang itinuturo sa kanila ay self-discipline. Amen? And tinuturuan din sila na magkaroon ng self-control. So tayo bilang mga Kristiyano ay ito rin yung tinuturo sa atin ng Biblia na kailangan na magkaroon din tayo ng self-discipline, self-control na hindi natin hantay nga hindi tayo padalos-dalos sa ating mga desisyon. Kung may mga nakikita natin na mga nagsusumbatan, hindi tayong padalos-dalos na makikisaw-saw. Kasi kailangan din natin na maging mapagmatsyag kung minsan. Na kung minsan, may mga naririnig tayo na mga salita ay padalos-dalos na bigla mo na lang nasusugurin yung isang tao. 'Di ba? Ay siguro nung hindi ba natin nakilala ang Panginoon, siguro talagang magagawa natin 'yon. But since we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, ay nakikita na andun yung transformation, di ba? Na hindi na natin kailangan na sugurin yung mga tao na nagsasalita sa ating mga likuran. But instead, andun yung ipanalangin mo na lang sila. Na andun yung ipanalangin mo para mabuksan yung kanilang isipan. Amen? And kung ano man yung pagkasalanan ng isang tao sa atin, ay sabi ng Panginoon, we must forgive. Upang sa ganon, ang ating mga kasalanan ay kanyang papatawarin din. Amen? So, yung mga martial artists, tinuturuan silang maging mahinahon sa lahat ng pagkakataon. So, tayo bilang mga mananampalataya, ay sana nandun din sa atin yung maging mahinahon tayo sa lahat ng pagkakataon. Amen? So, ang kaaway ay gagawin niya ang lahat ng paraan para tayo ay mabitag niya sa kanyang mga panliling lang. Kung minsan hindi natin, sometimes, lalong-lalo na yung fear, di ba? Kung minsan, yung fear natin ay talagang adangay no maminsan ket agnervyos tayo, adji no maminsan ngay ket adji kayat iti leader tayo ngay paaramid, but gapo iti nervyos saan tayo nga maaramid. So this one is we need to fight for this fear because ang sabi ng Panginoon, binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Amen? Nasugpuin yung fear na ito. Okay? And sabi dito na kung hindi tayo maging alerto o mapagmatsyag sa mga palaso sa atin ng kaaway, ay mahuhulog tayo sa kanyang mga pakana,
sa kanyang mga panlilinlang. And the best weapon we can have is yung matatag at matibay na pananampalataya. Sabi nga niya doon sa verse 9, palaging magpakatatag at magpakatibay sa ating pananampalataya. Amen? And kung itutuloy natin doon sa verse 10, kunana ijay nga pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang nagbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Amen? Siya ang tumawag sa atin. So ang Panginoon, tinawag niya tayo. At upang makibahagi tayo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian. Amen? Kaya, sabi niya doon sa Matthew 24 verse 13, na ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen? Kaya't kailangan na paglabanan natin yung mga palaso ng kaaway, lalo na sometimes hindi natin maiwasan na ma-disappoint, hindi natin maiwasan na ma-discourage sa mga nakikita natin. Hindi natin maiwasan na kapag galit na galit ka, iniisip mo na mag-revenge. And we must think that ito yung palaso ng kaaway sa atin. Ito yung mga flaming arrows ng kaaway na kailangan natin na labanan. Amen? Dahil ang Panginoon, siya yung nagbibigay sa atin ng katatagan. Amen? Siya yung nagbibigay sa atin ng yung lakas para malabanan natin yung mga flaming arrows of the devil na umaaligid sa ating kapaligiran. And pangalawa, we need to be sober-minded. Okay? Or yung self-controlled. So, ibig sabihin na sober-minded means having a disciplined, clear and sound mind that is free from intoxicating influences. So we must learn to be spiritually alert and self-control. That ito yung mag-enable sa ating mga mananampalataya to make wise judgment and focus on God's truth and eternal perspectives. Amen. Dahil kung hindi tayo yung clear-minded na kung di ba, siguro bawat may sa kanya tayo nakakita tayo kadagiti kaslangay taong nga kaslangay nga hindi clear yung kanilang pag-iisip and they do what they want to do. Amen? Kaya pinapaalalahanan tayo ni Apostol Pedro na tayo bilang mga mananampalataya, tayo bilang mga Kristiyano, nagsasabing Kristiyano, we must be sober-minded. Okay? And kailangan na magkaroon din tayo ng self-discipline, self-control. Upang sa ganon, yung sinabi niya dito kanina, para makagawa tayo ng wise judgment. Amen? Para mapili natin yung tama. Makapagdesisyon tayo ng tama when we focus sa katotohanan ng Diyos. Amen? And it involves also yung mental and spiritual clarity. Yung sinabi ko kanina na kailangan na we have that sound mind. Amen? So, kailangan yung mental natin and yung spiritual natin ay may clarity. Okay? So, we must guard our thoughts and emotions. Upang sa ganon yung mga anger, yung mga nabanggit natin kanina, yung mga anxiety, yung pride, o ito yung minsan, yung pride natin. Ang pride tayo iti yung pride natin, yung umiiral sometimes, di ba? And sabi niya dito na kailangan na yung pride natin ay bantayan natin. Okay? We need to watch our pride. Dahil kung minsan itong pride, yung ginagamit ng kaaway para pabagsakin ang ating pananampalataya. Ang pride ang ginagamit ng kaaway para i-weaken yung spiritual life natin. And sabi pa niya dito, we must have that vigilance and alertness. Kung meron tayong sober-minded or sound mind, ay magkakaroon tayo ng vigilance and awareness and alertness. Sabi niya na it means being aware of the devil's schemes
and resisting temptation with a clear focus. Na kung andun sa atin yung vigilant spirit, yung alertness natin, ay madidiscern natin yung mga schemes ng kaaway. Di ba? Makikita natin yung mga schemes ng kaaway, and dyan natin mapaglalabanan yung mga schemes ng kaaway sa atin. And dito, sinabi pa niya na yung self-control and temperance. Okay, sino ba sa atin yung kahit kunting bagay ay jingay agong-ungutan nga hina-high blood na siya sa kahit mga kunting bagay. Katulad ng testimony kanina, yung sometimes yung nagpapanik, di ba? So kailangan na magkaroon din tayo bilang isang mananampalataya ng self-control and temperance. Okay? And yung discernment and wisdom. Okay? Sober-minded people can exercise sound judgment and filter information through the lens of biblical truth. Okay, kung meron tayong discernment and wisdom, ay ito yung makikita natin, mafi-filter natin yung mga information na pumapasok sa ating data, halimbawa sa computer. Kasi ngayon may AI. So, kung nagta-type ka doon, ay i-correct niya yung mga maling sentence o mga maling grammar. So, ganun din sa atin na kapag meron tayong discernment and wisdom, ay mafi-filter din natin yung mga information na papasok sa ating mga isipan, sa ating data. Okay? Amen. So, kailangan yung discernment and wisdom. So, kailangan na if we don't have discernment, ay anong sabi ni James? Humingi lang kayo sa Panginoon ng wisdom and knowledge, and God will provide for you, and God will give you the wisdom and knowledge that you need. Amen. So, to avoid and prevent yung mga tragedies, kailangan palagi tayong handa na i-disarm yung mga banta na umaaligid sa atin. Hindi man natin nakikita, katulad nga ng sinabi ko kanina na doon sa 2 Corinthians, nang sabi niya doon, the devil disguises himself as the light of this as an angel of light. Okay? So, kung minsan hindi natin pala alam, ay nasa tabi lang pala natin ang kaaway. So, kailangan palagi tayong handa na i-disarm yung mga banta na umaaligid sa atin. Kailangan tayong palaging mapagbantay sa ating mga sarili. Amen? Kaya pinapaalalahanan tayo ni Apostol Pablo na kailangan tayo manatiling gising lagi at laging handa at malinaw ang pag-iisip. Naalala ko, sino ba sa inyo yung nagpa-inject ng yung anti-COVID noon? Yung ano ba yun? Lahat. Oo. Nung pangalawa yata yun na injection ng booster, ay hindi pala. Kasi natamaan din pala ako noon ng COVID. And then, in-inject nila ako ng third time ng yung booster. Oo. And then, alam nyo yung nung in-inject nila ako ng third time, yung pangatlong booster na yon, parang yung isipan ko ay yung mind ko ay naging yung foggy. Kaslangay nga awan ti panunot na. One. Kaslangay nga blurred dagijay naka-install na mga memories. So, kaya kahit na no bagbagaan da kadaamok, kaslangay nga hangko nga bang mangod jay bagbagada. One, kasi nga parang nasa alapaap yung isip ko. So, buti na lang sabi ng amo kong lalaki ay it's okay kasi katatapos lang niyang na-inject ng booster, so siguro yung mind niya